Ang gabi ng aming anibersaryo ay nauwi sa isang bangungot pero hindi ako susuko. Ito ang simula ng aking pagbangon. Handa ka bang saksihan ang isang kwento ng pagtataksil, paghihiganti, at hindi inaasahang pagbabago? Maghanda para sa isang emosyonal na roller coaster na magpapatunay na ang tunay na lakas ay nasa loob mo. Tara na't simulan ang kwento. Si Isabela, isang 30 anyos na guro sa elementarya sa isang probinsya sa Palawan, ay palaging pinangarap ang isang payapa at simpleng buhay. May mahabang itim na buhok, mga matang singkit, at ngiting kasing tamis ng mangga. Siya ang tipo ng babaeng madalas hindi napapansin sa karamihan, ngunit may pusong ginto. 10 taon na silang kasal ni Gabriel, isang arkitekto na madalas nasa Maynila para sa mga proyekto. Dalawa ang kanilang anak, si Miguel na 4 taong gulang at si Sofia na 5 taong gulang. Sa loob ng 10 taon, natutunan ni Isabela na ipagluto si Gabriel ng paborito nitong adobo, planstahin ang kanyang mga polo barong na walang gusot, at ngumiti sa kanyang mga biyenan kahit gaano pa siya kapagod. Ngunit, ang lahat ay nagbago isang umaga ng tag-ulan. 3 araw nang nasa Maynila si Gabriel. Kagabi ay nag-text ito na uuwi ng mas maaga. Pauwi na ako. Bukas ng hapon nasa bahay na ako. Dali-daling namalengke si Isabela. Inihanda ang paboritong crispy pata at sinuot pa ang bagong bestidang minsan nang sinabi ni Gabriel na bumagay sa kanya. Ang mga bata ay nasa bahay ng kanyang ina para sa weekend. Perpektong pagkakataon upang ibalik sa kanilang pagsasama ang kahit kaunting romantismo na unti-unting nawala sa paglipas ng mga taon. Ngunit hindi umuwi si Gabriel. Hindi niya makontak ang telepono nito at ginugol niya ang buong gabi sa pagitan ng pagkabalisa at pagdaramdam. Kinaumagahan, nagpa siya si Isabela na kumilos. Mayroon siyang duplicate na susi ng kondo ni Gabriel sa Makati, isang maliit na unit na inuupahan nito para sa kanyang maliliit na negosyo at pansamantalang tirahan sa Maynila. Baka nagpaiwan siya doon para tapusin ang mga papeles. Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili habang nagbibihis. Ang kondo ay nasa isang lumang gusali sa gitna ng distrito ng negosyo. Pumasok si Isabela sa maluwang na lobby at sumakay sa elevator patungo sa ika-15 palapag. Isinuksok ang susi sa seradura at natigilan. Mula sa loob, may mga tawanan, isang boses ng babae, at iba pa. Kumabog ang kanyang dibdib at nanginginig ang mga kamay niya ng husto na halos hindi niya maipasok ang susi. Ang nakita niya ay parang sumaksak sa isang bahagi ng kanyang kaluluwa na hindi na kailanman maghihilom. Sa sofa na binili ni Gabriel para sa mga kliyente, naroon ang kanyang asawa at hindi siya nag-iisa. Isang babaeng may blonde na buhok, nasa mga 20s, nakasuot lamang ng underwear, ang nakakandong dito at hinahalikan ito sa leeg. Tumatawa si Gabriel habang ang mga kamay nito ay nakasalok sa buhok ng babae. Malinaw na ninanamnamang sandali. Tila huminto ang oras. Nakatayo lang si Isabela sa may pintuan, hindi makahinga, hindi makasigaw. Ang kanyang pananahimik ang siyang nagkanulo sa kanya. Lumingon si Gabriel at ang mukha nito'y nabalot hindi ng hiya o pagsisisi kundi ng purong galit. Anong ginagawa mo rito? Sigaw nito sabay tulak sa babae at mabilis na tumayo. Nagbukas ang bibig ni Isabela, ngunit walang salitang lumabas. Nakita niya kung paano nagmamadaling isuot ng babaeng blonde ang bestida nito, kung paano isinuot ni Gabriel ang kanyang pantalon, kung paano namula ang mukha nito sa tindi ng galit. Sinabi mo babalik ka. Nautal si Isabela. Ramdam ang init ng mga luha sa kanyang mga mata. Sinusubaybayan mo ba ako? Humakbang ito palapit. At kagyat na umatras si Isabela. Sino ka sa akala mo para espiyahan ako? Walang lohika ang mga salita nito. Ngunit si Gabriel ay wala sa sarili dahil sa galit, sa takot na mabisto, at sa amoy ng alak na ngayon ay naaamoy na niya sa hangin. Hinablot nito ang kanyang buhok nang may ganitong tindi ng puwersa na napasigaw si Isabela sa sakit. Gabriel, bitawan mo ako! Pilit niyang tinatanggal ang mga daliri nito. Ngunit kinaladkad na siya nito patungo sa elevator, bingi sa kanyang mga pakiusap. Umalis ka! Sigaw nito habang bumababa. Hila-hila siya. Umalis ka sa buhay ko! Wala kang kuwenta! Sumilip ang babaeng blonde sa pasilyo, ngunit agad ding nagtago. Walang anumang balak na makialam. Natatapilok si Isabela sa mga baitang, ramdam ang paghapdi ng kanyang anit. Sa baba, sa tabi ng labasan,
Itinulak siya ni Gabriel nang malakas na tumilapon siya sa kalsada at bumagsak sa basang semento. Nagasgasan ang mga palad. At huwag ka nang babalik. Pahabol nitong sigaw bago isara ang pinto ng malakas. Nakahandusay si Isabela sa ilalim ng ulan. Ramdam ang paghalo ng malamig na tubig sa kanyang maiinit na luha. Ang sakit sa katawan ay walang-wala kumpara sa sakit ng kanyang kaluluwa. 10 taon, 2 anak lahat ay gumuho sa isang iglap. Hindi niya matandaan kung paano siya nakauwi. Tila nasa isang alapaap. Sumakay siya ng bus, bumaba sa kanyang pristan, at inakyat ang 4 na palapag patungo sa kanilang pinto. Tanging nang makita niya ang kanyang refleksyon sa salamin sa may pasilyo, doon siya sinampal ng katotohanan ng may panibagong lakas. Ang basang buhok, ang duguan niyang mga palad, ang dumi sa kanyang damit. Ngunit ang pinakamasaklap ay ang kanyang mga mata walang laman, walang kislap, na para bang ninakawan ng kaluluwa. Nakatayo siya sa gitna ng apartment na binili nila ni Gabriel, 10 taon na ang nakalipas. Bawat sulok ay may alaala. Nariyan ang wallpaper na sabay nilang idinikit. Iyon ang marka sa sahig mula sa bisikleta ni Miguel. Iyon ang litrato ng kanilang kasal sa dingding. Bigla, ang lahat ay tila peke, hindi totoo. Tulad ng isang set sa isang dula na matagal nang natapos, nag-vibrate ang kanyang telepono. Tiningnan ni Isabela ang screen ng walang gana. Isang mensahe mula kay Gabriel. Kunin mo na ang mga gamit mo bukas at iwanan mo ang mga susi. Sabihin mo sa mga bata na kasalanan mo. Kasalanan niya? Kasalanan niyang niloko siya nito. Na naglakas loob siyang mahuli ito. Isang nag-aalab at nakakabulag na galit ang umusbong sa kanyang kalooban. Inihagis niya ang telepono sa sofa at nagpunta sa banyo. Hinugasan niya ang dumi, ginamot ang mga sugat, nagpalit ng damit. Sa bawat kilos, may nagbabago sa loob niya. Tumitigas. Ginagawang bakal ang mga luha. Akala mo ba, pwede mo akong itapon na parang basura? Naisip niya habang nakatingin sa salamin. Akala mo iiyak ako at magmamakaawa na bumalik ka. Nagkakamali ka, Gabriel. Sobra kang nagkakamali. Pagsapit ng takip silim, nakaupo na siya sa mesa na may isang kuwaderno at bolpen. Hindi kailanman itinuring ni Isabela ang sarili bilang isang mapaghiganting tao, ngunit may nabasag sa kanyang kaluluwa. Sa loob ng 10 taon, naging isa siyang huwarang asawa, isang ina, ang tagapag-alaga ng tahanan. Isinakripisyo niya ang kanyang karera, mga kaibigan, mga pangarap para sa pamilyang iyon, at ano ang natanggap niya bilang kapalit, kahihiyan, sakit, at isang sipa palabas. Ang una niyang ginawa ay tawagan ang kanyang kaibigang si Teresa, ang nag-iisang taong mapagkakatiwalaan niya. Si Teresa ay isang abogada, at palaging sinasabi sa kanya na kung sakaling magpasya siyang makipaghiwalay, tutulungan niya itong iwan si Gabriel na walang-wala. Teresa, kailangan ko ng tulong mo. Ang boses ni Isabela ay kalmado, halos malamig, tunay na tulong. Isang oras ang lumipas. Nakaupo na si Teresa sa kanyang kusina, taimtim na nakikinig sa salaysay ng mga pangyayari. Ang mukha nito ay dumidilim sa bawat salita. Ang gago, sabi nito sa huli. Isabela, kailangan mo siyang wasakin legal, pinansyal, at moral. Nasa atin ang lahat ng baraha. Anong mga baraha? Tanong ni Isabela na pagod na. May kumpanya siya, mga koneksyon, pera. Ano ang mayroon ako? 10 taon akong nasa bahay at nag-aalaga ng mga bata. Ngumiti si Teresa at sa kanyang mga mata ay kumislap ang isang mapanirang ningning. Eksakto, kaya nga ikaw ang may kalamangan. Una, ang mga bata palaging papanig ang hukom sa ina. Pangalawa, hindi ka nagtrabaho kaya may karapatan ka sa spousal support at sa kalahati ng lahat ng conjugal properties. At pangatlo, yumuko ito palapit sa kanya, may mga alam ako tungkol sa mga kalokohan ni Gabriel. Naalala mo ba noong 1 taon na pinatingnan niya sa akin ang ilang kontrata? May mga interesante siyang mga maniobra sa buwis. Medyo alanganin kung hindi man itim. Naramdaman ni Isabela na may nag-click sa loob niya. Ang paghihiganti ay isang putaheng masarap ihain ng malamig at ihahanda niya ito ng maingat, metodikal at walang pagmamadali. Ano ang kailangan kong gawin para magsimula? Mag-ipon ka ng mga dokumento lahat ng may kinalaman sa negosyo niya. Mga account,
mga ari-arian. May access ka ba sa computer niya sa bahay? Oo. Akala niya hindi ko alam ang mga password niya, pero nakita ko siyang inilalagay ang mga iyon. Perpekto. Kopyahin mo lahat sa isang flash drive. Interesado ako lalo na sa mga kontrata, mga financial document, mga email. Pagkatapos, pumunta ka sa bangko at alamin ang estado ng lahat ng inyong mga account. Humingi ka ng mga statement. At ang pinakaimportante, walang kahit isang salita sa kanya tungkol sa mga plano mo. Hayaan mo siyang isipin na wasak ka. Tumango si Isabela. Ang plano ay nagsisimula ng mabuo. At sa bawat minutong lumilipas, nararamdaman niyang nabubuhay siyang muli, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang mangangaso. Sa sumunod na 3 araw, naging abala si Isabela sa isang paraan na ikagugulat ng sinumang nakakakilala sa kanya bilang isang tahimik at sunod-sunurang asawa. Maingat niyang kinopya ang mga file mula sa computer ni Gabriel. Kinuhanan ng litrato ang mga dokumento sa kanyang safe box na ang code ay aksidente niyang nakita 2 taon na ang nakalipas, ngunit hindi kailanman ginamit. Bawat papel, bawat kontrata, bawat resibo, iniskan niya at ipinadala kay Teresa. Walang kamalay-malay si Gabriel. Tumatawag ito minsan sa isang araw na may malamig at malayong tono, iginigiit na umalis na siya sa apartment. Sumasang-ayon si Isabela ng may pagpapakumbaba, humihingi ng kaunti pang oras para kunin ang kanyang mga gamit at ihanda ang mga bata. Ang kanyang boses ay tunog kaawa-awa at wasak, kaya't napanatag si Gabriel, kumbinsido na sumuko na ang kanyang asawa ng walang laban. Ang tanga mo, naisip ni Isabela habang nakikinig sa mayabang nitong tono. Bawat masasakit na salita ay lalo lamang nagpapatibay sa kanyang determinasyon. Hindi na siya umiiyak. Naubos na ang kanyang mga luha noong araw na iyon sa ilalim ng ulan habang kinakaladkad siya nito sa buhok. Ngayon, ang natitira na lang sa kanya ay isang malamig at kalkuladong pagnanais para sa hustisya. Noong Miyerkules ng gabi, dinalaw siya ni Teresa na may dalang malaking folder ng mga dokumento at isang bote ng alak. Umupo sila sa kusina at inilatag ng abogada ang mga papel sa mesa na parang mga baraha. Isabela, ang natuklasan ko ay isang minahan ng ginto, simula ni Teresa na may kumikinang na pananabik sa mga mata. Ang asawa mo ay hindi lang isang mangangalunya, isa rin siyang manloloko. Tingnan mo, heto ang isang kontrata para sa pagtatayo ng isang resort. Ang halaga ay PHP 50 milyon. Dito nakatanggap siya ng 30 milyon bilang paunang bayad. Pero ang interesante, sa mga dokumento para sa BIR, 20 milyon lang ang nakadeklara. Ang isa pang 10 milyon ay napunta sa kanyang bulsa. Ibig sabihin, nagiiwas siya ng buwis. Naramdaman ni Isabela na bumilis ang kanyang pulso. Hindi lang siya nagiiwas ng buwis. Iyan ay isang krimen laban sa gobyerno. At saka, kumuha si Teresa ng isa pang dokumento. Humiram siya sa bangko para palaguin ang negosyo niya gamit ang apartment ninyo bilang collateral. Ikaw ba ang pumirma sa consent para sa mortgage? Umiling si Isabela. Kailanman, hindi ko matatandaan. Eksakto. At heto ang pirma mo. Tingnan mo peke, at medyo halata pa. Isa na namang krimen iyan. Estafa at falsification of documents. Kinuha ni Isabela ang papel na may nanginginig na mga kamay. Totoo nga, kamukha ng pirma niya, ngunit sigurado siyang hindi siya kailanman pumirma ng ganoon. Isinugal ni Gabriel ang kanilang tahanan, ang bubong ng kanilang mga anak, nang hindi man lang nagtatanong sa kanya. At sa buong panahong iyon, naniniwala siyang inaalagaan nito ang pamilya, na nagtatrabaho ito para sa kanila. Magkano ang utang niya sa bangko? Tanong niya sa mahinang boses. 8 milyon, at 2 buwan na siyang atrasado. Malapit nang simulan ng bangko ang foreclosure proceedings. Siguro ginastos niya lahat ng pera sa babaeng iyon. Nagkibit balikat si Teresa. Siguro. O may butas sa negosyo niya. O pareho. Ang punto ay bangkarote na siya. Isabela. Ang kumpanya niya ay nakabitin sa isang sinulid. Ilang buwan pa. At babagsak na iyon. At habang nangyayari iyon, pupwede ko siyang tapusin. Pagtatapos ni Isabela, ang mga salita ay tumunog na matigas, ngunit wala siyang naramdamang kahit katiting na pagsisisi. Eksakto, ito ang gagawin natin bukas. Ihain mo ang demanda para sa annulment. Hilingin mo ang kalahati ng mga ari-arian
ang child support para sa mga bata at spousal support para sa iyo hanggang sa makahanap ka ng trabaho. Iyan ang standard. Pero dito magsisimula ang interesante. Uminom ng alak si Teresa at nagpatuloy. Kasabay niyan, magsasampa tayo ng reklamo sa pulisya para sa pamemeke ng pirma mo. Kapag nagsimula ang investigasyon, lalabas ang lahat ng kanyang creative accounting. Magsasagawa ng audit ang BIR. Malalaman ng bangko na ang mortgage contract ay walang bisa. At i-freeze nila lahat ng kanyang operasyon. Mapaparalisa ang negosyo niya. Kung gayon, hindi rin makukuha ng bangko ang apartment natin. Tama? Tanong ni Isabela. Hindi, dahil walang bisa ang kontrata. Mananatiling sa iyo ang apartment o mas mabuti sa iyo at sa mga bata. At si Gabriel ay maiiwang walang pera, walang negosyo at may nakabimbing kasong kriminal. Sumandal si Isabela. Pinoproseso ang impormasyon. Ito ay malupit. Walang awa. Ngunit hindi ba't nararapat lang sa kanya? Pinagtaksilan niya ito. Ipinahiya. Itinapon sa kalye na parang aso. Isinugal nito ang kinabukasan ng kanilang mga anak para sa kanyang mga kalokohan at mga kerida. Nagsinungaling, nagnakaw, nanloko, at inakalang makakalusot siya. At yung babae yung blonde? Biglang tanong ni Isabela. Pwede ba natin siyang gamitin sa anumang paraan? Ngumiti si Teresa ng may katusuhan. Ah, iyan nga ang gusto kong pag-usapan. Nag-imbestiga ako. Ang pangalan niya ay Alexa, 26 taong gulang. Nagtatrabaho bilang marketing associate sa kumpanya ni Gabriel. Pero ang pinaka-juicy, kasal siya. At ang asawa niya, si Ricardo Gomez pala, isang malaking investor sa mga real estate project. May kontrata siya sa kumpanya ni Gabriel na nagkakahalaga ng 30 milyon. Ano sa tingin mo ang mangyayari kapag nalaman ng asawa niya na may relasyon ang misis niya sa business partner nito? Naramdaman ni Isabela na isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang una sa mga nakaraang araw na iyon. Kakanselahin niya ang kontrata. Hindi lang kakanselahin. Gagawa siya ng iskandalo na kakalat sa buong business circle nila. Masisira ang reputasyon ni Gabriel. Walang sino man ang gugustuhing makipagnegosyo sa kanya. Paano natin ipapaalam sa kanya? Anonymously. Mga litrato, mga mensahe. May access ka sa telepono ni Gabriel, hindi ba? Nag-isip si Isabela. Ang telepono ni Gabriel ay laging nakalock ng pin, ngunit alam niya ito ang kaarawan ng ina nito. Ganoon ito kayabang na hindi man lang nag-abalang palitan iyon. Oo, tumango siya. Kung gayon sa Biyernes, kapag naliligo siya o natutulog, kopyahin mo ang buong usapan nila ni Alexa. Mga litrato, mga pag-amin, mga plano para sa hinaharap. Lahat iyon ipapadala mo sa asawa ni Alexa. Hayaan mong sila ang mag-ayos. Ang plano ay napakagaling, na parang gawa ng demonyo. Naramdaman ni Isabela ang isang madilim na kasiyahan na lumalaki sa loob niya. Hindi siya kailanman naging malupit na tao. Ngunit ginising ni Gabriel ang isang bagong bagay sa kanya, isang uhaw sa hustisya na hindi kumikilala ng awa. Kailan tayo magsisimula? Tanong niya. Bukas din. Inihanda ko na ang demanda. Kailangan mo na lang pirmahan. Bago mag-Lunes, matatanggap ni Gabriel ang subpina. At bago mag-Miyerkules, ang pagbisita ng mga pulis para sa pamemeke ng dokumento. Kinuha ni Isabela ang ballpen at pinirmahan ang mga papel nang hindi nanginginig ang pulso. Sa bawat letra ng kanyang pangalan, nararamdaman niyang nakakawala siya sa mga tanikala ng kanyang nakaraang buhay. Ang sunod-sunuran at pasensyosang si Isabela ay namatay sa ilalim ng ulang iyon. Isang bagong babae ang isinilang matatag, desidido at handang lumaban. Alam mo ba kung ano ang pinakakatawa? Sabi niya, tinatapos ang kanyang kape. Iniisip niyang magmamakaawa akong bumalik siya, na hindi ako mabubuhay nang wala siya. At ipapakita mo sa kanya na hindi lang ikaw mabubuhay, sabi ni Teresa ng may diin, kundi ikaw ang mananalo. Biyernes ng gabi, umuwi si Isabela sa apartment ng mas maaga kaysa karaniwan. Si Gabriel ay nakaupo sa sofa na may hawak na serbesa, abala sa kanyang cellphone. Hindi man lang ito tumingala nang pumasok siya. Nandito ka pa rin, bulong nito. Akala ko nakaalis ka na. Kinukuha ko na lang ang mga huling gamit, sagot ni Isabela sa mahinang boses, patungo sa silid tulugan. Ang kanyang boses ay tunog na sunod-sunuran, pagod, kaya't napangisi si Gabriel sa kasiyahan,
Kumbinsido ito sa kanyang tagumpay, sigurado na tuluyan na niya itong nawasak. Ang tiwalang iyon ang kanyang pinakamalaking pagkakamali. Isinara ni Isabela ang pinto ng silid tulugan at kinuha ang isang maliit na flash drive mula sa kanyang bag. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi sa takot kundi sa pananabik. Binuksan niya ang kanyang laptop at naghintay. Karaniwan, pagkatapos ng 2 serbesa, pupunta si Gabriel sa banyo sa loob ng mga 20 minuto. Laging ganoon. Ang kanyang katawan ay gumagana na parang orasan. Ang oras ay tila mabagal na lumilipas. Naririnig ni Isabela kung paano ito naglilipat ng channel sa telebisyon, kung paano ito nagbubukas ng isa pang bote, kung paano ito nagbubulong sa sarili. Sa wakas, narinig ang mga yabag patungo sa banyo at ang kalansing ng lock. Dahan-dahang lumabas si Isabela sa silid tulugan. Ang telepono ni Gabriel ay nasa coffee table, naka-on ang screen. Hindi man lang niya ito nilock. Kinuha niya ang aparato at tumakbo pabalik sa kanyang kwarto. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga daliri sa screen. Messaging app, ang chat kay Alexa, export conversation sa email. 2 minuto, at ang buong palitan nila ng mensahe sa nakaraang 6 na buwan ay nasa kanyang poder na. Ngunit hindi iyon sapat. Binuksan ni Isabela ang gallery. Ang nakita niya ay nagpanginig sa kanyang mga ngipin sa sobrang higpit na sumakit ang kanyang panga. Dose-dosena, daan-daang mga litrato ni Alexa na kalahating hubad, hubot-hubad sa mga mapanuksong pose. Mga selfie nilang dalawa sa mga restaurant, hotel, sa mismong kondo na iyon na inuupahan daw ni Gabriel bilang opisina. Sa isang litrato, suot ni Alexa ang mismong kwintas na ibinigay ni Gabriel kay Isabela para sa kanilang anibersaryo. Regalo ng mahal ko, sabi sa caption. Ang mga luha ng galit ay nagpalabo sa kanyang paningin, ngunit pinilit ni Isabela na magpatuloy. Binura ang bakas ng pagpapadala mula sa history at ibinalik ang telepono sa dati nitong lugar. Tumatakbo pa rin ang tubig mula sa shower. Perpektong pagkakataon. Pagbalik sa silid tulugan, binuksan niya ang mga file. Ang mga mensahe ay mas masahol pa kaysa sa mga litrato. Sumusulat si Gabriel kay Alexa ng mga bagay na hindi nito kailanman sinabi kay Isabela. Malapit ko nang iwan ang matandang iyon at magkakasama na tayo. Isinulat nito 1 buwan na ang nakalipas. Hindi niya alam na matagal na akong walang nararamdaman. Tinitiis ko na lang siya para sa mga bata. Sabi sa isa pang mensahe, ikaw ang pinakamagandang nangyari sa akin. Sa iyo, nararamdaman kong buhay ako. Bawat salita ay isang punyal sa kanyang puso. Ngunit hindi hinayaan ni Isabela na gumuho siya. Nagkopya, nag-save, nag-archive. Ito ay isang armas at alam niya kung paano ito gamitin. Nang lumabas si Gabriel mula sa banyo, si Isabela ay nakaupo na sa kama na may blankong ekspresyon, nagbabasa ng isang magazine. Sumilip ito sa silid tulugan. Bukas. Gusto kong umalis ka na. Permanente. Kumunot ang noo ni Gabriel, nagulat. Tila inaasahan niya ang pagtutol, ngunit wala itong sinabi at umalis na. Narinig siya ni Isabela na muling bumagsak sa sofa at nanood ng basketball, isang normal na Biyernes ng gabi. Maliban na lang na para sa kanya, iyon na ang huling tahimik na gabi sa mga susunod na buwan. Kinaumagahan, tuluyan nang umalis si Isabela. Umupa siya ng isang maliit na apartment sa kabilang dulo ng lungsod at sinundo ang mga bata mula sa bahay ng kanyang ina. Si Miguel ay 8 taong gulang at si Sofia naman ay 5. Napansin nilang may mali, ngunit minabuti ni Isabela na huwag munang ipaliwanag ang lahat. Masyadong abala si Papa sa trabaho. Magkahiwalay muna tayo ng tirahan, sabi niya. Tumango ang mga bata nang walang karagdagang tanong. Lunes ng umaga, isang mensahero ang nag-abot kay Gabriel ng isang sobre na may lamang petisyon para sa annulment. Naiisip ni Isabela kung paano nito pinunit ang sobre, binabasa ang mga hinihiling. Annulment, hatian ng ari-arian, child support para sa 2 anak na PHP 20,000 bawat isa kada buwan, at spousal support para sa kanya hanggang sa makahanap siya ng trabaho na nangangahulugang hindi bababa sa isa pang 3 taon. Nagsimulang tumunog ng walang tigil ang telepono, 1 oras ang lumipas. Tumatawag si Gabriel na parang baliw, ngunit hindi sinagot ni Isabela. Hayaan siyang mag-init sa sariling mantika. Hayaan siyang maramdaman kung ano ang ibig sabihin ng hindi pinapansin. Pagsapit ng hapon,
dumating ang isang mensahe. Sumusobra ka na. Akala mo ba susuportahan kita? Magtrabaho ka. Palamunin. Ngumiti si Isabela at nagpadala ng maikling tugon. Sa korte na lang tayo magkita. Ngunit simula pa lang iyon. Miyerkules ng umaga, 900 a.m. Isang sasakyan ng National Bureau of Investigation ang pumarada sa harap ng opisina ni Gabriel. Dalawang ahente at isang investigador ang may dalang warrant para kumpiskahin ang mga dokumento dahil sa di umano'y pamemeke ng pirma ng kanyang asawa sa isang kontrata ng mortgage sa bangko. Nag-text si Teresa kay Isabela. Nagsimula na. Sumisigaw siya sa gitna ng kalye na pagkakamali raw lahat. Kinuha na ng NBI ang buong safe box niya, kasama ang mga dokumento. Si Isabela ay nakaupo sa isang coffee shop sa tapat ng opisina, pinapanood ang eksena. Si Gabriel, sa katunayan, ay sumisigaw, kumukumpas, sinusubukang ipaliwanag ang isang bagay sa mga ahente, ngunit nanatili silang hindi natitinag. Proseso lang po ito. Lahat ng dokumento ng kumpanya ay isinilid sa mga kahon at kinuha para sa pagsusuri. Hindi inaasahan ni Gabriel, naguguho ang lahat ng ganoon kabilis. Ang investigasyon ng NBI ay nagbunsod ng isang chain reaction. Ang bangko, nang malaman ang posibleng pamemeke ng dokumento, ay agad na i-freeze ang lahat ng account ng kumpanya hanggang sa malinawan ang sitwasyon. Walang access sa pera, huminto ang mga construction project. Ang mga trabahador ay humihingi ng kanilang sahod. Ang mga supplier ay naniningil para sa mga materyales at si Gabriel ay walang kahit isang kusing. Pinapanood ni Isabela ang lahat mula sa malayo, tumatanggap ng mga ulat mula kay Teresa. Bawat balita ay nagdudulot sa kanya ng isang madilim na kasiyahan, ngunit alam niyang hindi pa ito sapat. Kailangan niya ang coup de grace, ang huling dagok na tuluyang wawasak dito. Huwebes ng gabi, umupo siya sa harap ng laptop at binuksan ang mga mensahe ni na Gabriel at Alexa. Muli niya itong binasa, pinili ang mga pinaka-compromising na mensahe, ang mga pinakalantad na litrato. Pagkatapos ay gumawa siya ng isang anonymous na email account at nagsimulang maghanap ng impormasyon tungkol sa asawa ni Alexa. Ang pangalan nito ay Ricardo Gomez. At ang paghahanap sa kanyang contact details ay mas madali kaysa sa inaakala niya. Mayroon itong profile sa mga social media at website ng kanyang kumpanya na may professional email address. Isang matagumpay na negosyante, mga 40 taong gulang, na mukhang seryoso. Sa mga litrato, makikita ang isang lalaking may matipunong pangangatawan at matatalim na tingin. Hindi siya ang tipo ng taong magpapalampas ng isang pagtataksil. Huminga ng malalim si Isabela at nagsimulang magsulat ng email. Maikli, direkta, walang emosyon. Subject: mahalagang impormasyon tungkol sa iyong business partner, si Gabriel Reyes. Mahal na Ginoong Gomez, niloloko ka ng iyong asawang si Alexa kasama ang iyong business partner, si Gabriel Reyes. Nakalakip ang mga ebidensya, lubos na gumagalang. Isang taong naniniwalang karapat-dapat mong malaman ang katotohanan. Inilakip niya sa email ang isang dosenang litrato at mga screenshot ng usapan kung saan pinag-uusapan ni na Alexa at Gabriel ang kanilang mga pagkikita at nagbabahagi ng mga intimang detalye. Partikular na nakakabulabog ang isang mensahe kung saan isinulat ni Gabriel, "Ang asawa mo ay isang matandang tanga." Hindi niya alam na kinakama ko ang misis niya sa kondo na inupahan ko gamit ang sarili niyang pera. Iyon ang mismong unit kung saan natagpuan sila ni Isabela. Inupahan daw iyon ni Gabriel para palakihin ang opisina, ngunit ginagamit pala para sa kanilang mga tagpuan. Huminto ang daliri niya sa ibabaw ng send button. Ito na ang point of no return. Pagkatapos nito, isang tunay na giyera ang magsisimula at hindi lang sina Gabriel at Alexa ang masasaktan, kundi pati na rin ang asawa nito. Marahil pati ang kanilang mga pamilya. Ngunit sila ang pumili ng landas na ito, naisip ni Isabela. Hindi nila inisip ang mga kahihinatnan ng pagtaksilan nila kami. Pinindot niya ang button. Napadala ang email bandang 1,000 ng gabi. Humiga si Isabela, ngunit hindi makatulog. Pinag-iisipan ang mga posibleng mangyari. Ano ang gagawin ni Ricardo kapag nakita ang mga litratong iyon? Gagawa ba siya ng iskandalo? Makikipaghiwalay? Kakansilahin ang kontrata kay Gabriel? Ang sagot ay dumating ng mas maaga kaysa sa inaasahan niya. 600 ng umaga, nag-text si Teresa. Tingnan mo ang balita.
Mainit na paksa. Kinuha ni Isabela ang telepono at binuksan ng isang local news portal. Ang headline ay nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Iskandalo sa industriya ng real estate. Kilalang investor ng materyales na si Ricardo Gomez nagsampa ng kaso laban sa isang construction firm dahil sa estafa at unethical business practices. Ang artikulo ay puno ng mga detalye. Ipinahayag ni Gomez sa publiko na ang kanyang business partner, si Gabriel Reyes, ay hindi lamang nabigong tuparin ang mga kondisyon ng kontrata, kundi malubhang lumabag sa mga pamantayan ng disenteng pakikipag-ugnayan sa personal na antas. Bagaman hindi nagbunyag si Ricardo ng mga intimang detalye, ang pahiwatig ay higit pa sa malinaw. Hinihiling niya ang pagpapawalang bisa ng kontrata, ang pagsauli ng paunang bayad na 1.5 milyon at danyos perjudiciales. Ngunit ang pinakainteresante ay nasa mga komento sa ilalim ng balita. Isang kakilala ni Gomez ang nagsulat. Narinig ko na kalaguyo ng misis niya, yang si Reyes. Kasalanan niya, hindi niya nakita ang ahas. Dagdag ng isa pa, matino si Gomez. Kawawa naman siya. Matagal nang sirayang si Reyes. Ang reputasyon ni Gabriel ay bumubulusok. At sa kanilang business circle, ang reputasyon ay lahat. Sino pa ang gugustuhing makipagtrabaho ngayon sa isang lalaking hindi lang nanloloko sa pera, kundi kumakama pa sa mga asawa ng kanyang mga kasosyo? Nagsimulang tumunog ang telepono ni Isabela si Gabriel. Pinagmasdan niya ang pangalan sa screen ng matagal at saka sinagot. Ikaw ang may gawa nito. Sigaw nito ng malakas na kinailangan niyang ilayo ang telepono sa kanyang tainga. Alam ko ikaw ang may gawa nito. Nagsinungaling ka kay Gomez. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Sagot ni Isabela ng mahinahon. Huwag kang magsinungaling. Sino pa ba? Ninakaw mo ang mga usapan namin? Pinasok mo ang telepono ko? May ebidensya ka ba? Tanong niya. Hindi natitinag. Baka naman si Alexa ang nagkuwento sa iba. O baka hindi kayo sapat na maingat. Kahit sino pwedeng nakakita sa inyo. Ikaw! Ikaw! Halos mabulunan si Gabriel sa galit. Alam mo ba kung anong ginawa mo? Kinansela ni Gomez ang kontrata. PHP 3 milyon ang nawala at gusto pa niyang isauli ko ang 1.5 milyon. Wala akong ganoong pera. Babagsak na ang kumpanya ko. Sayang naman. Ang boses ni Isabela ay walang bahid ng awa. Siguro, dapat inisip mo muna kung kaninong asawa ang kinakama mo. Wawasakin kita, sigaw nito. Wala ka kung wala ako. Isang daga lang sa sulok na ako ang nagbigay ng lahat. Ano ang ibinigay mo sa akin? Naramdaman ni Isabela ang isang alon ng malamig na galit. Binigyan mo ako ng 10 taon ng pagpapahiya, ng karapatang labhan ng mga medyas mo at tiisin ang masama mong ugali. At ngayon, matatanggap mo ang nararapat sa iyo. Mag-enjoy ka. Pinatay niya ang tawag at ni-block ang numero nito. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit hindi sa takot sa tagumpay. Lahat ay naaayon sa plano. Mas maganda pa nga kaysa sa inaasahan niya. Ang sumunod na 2 linggo ay isang tunay na bangungot para kay Gabriel at isang matamis na paghihiganti para kay Isabela. Kumalat ang balita ng iskandalo sa mga business circle na parang apoy. Isa-isa, nagsimulang kanselahin ng mga kasosyo ang mga kontrata dahil sa panganib sa kanilang reputasyon. Naparalisa ang mga proyekto, nagwelga ang mga manggagawa na humihingi ng sahod, at ang Bureau of Internal Revenue BIR, matapos matanggap ang mga materyales mula sa NBI, ay nagsimula ng isang masusing audit sa lahat ng operasyon ng kumpanya sa nakalipas na 3 taon. Nakipagkita si Isabela kay Teresa sa parehong coffee shop kung saan nila binalak ang operasyon 1 buwan na ang nakalipas. Ang abogada ay mukhang kasing kontento ng isang pusang nakainom ng isang mangkok ng gatas. Sinubukan niyang humiram sa 3 bangko. Kuwento nito habang humihigop ng kanyang cappuccino. Lahat tinanggihan siya. Ang reputasyon niya ay nasa lupa. Ang kumpanya niya ay iniimbestigahan. Ang mga personal niyang account ay naka-freeze. Bangkarote na siya, Isabela. Wasak na wasak. At ano ang nangyari kay Alexa? Tanong ni Isabela. Ah, iyan ay ibang kwento, ngumiti si Teresa. Hiningi ni Ricardo ang annulment at ginawa niya ito sa publiko sa isang press conference. Sinabi niyang hindi niya kukunintihin ang pagtataksil.
Pinalayas niya ito sa bahay noong araw ding iyon. Ngayon, nakikitira siya sa isang kaibigan, sinusubukang maghanap ng trabaho, pero sino ang kukuha sa kanya pagkatapos ng ganitong iskandalo? Alam ng lahat na kinama niya ang isang kasal na kliyente. Naramdaman ni Isabela ang isang kurot ng pagsisisi. Sa huli, si Alexa ay biktima rin ni Gabriel sa isang paraan. Ngunit naalala niya ang tawa nito sa opisina kung paano nito hinalikan ang leeg ng kanyang asawa at naglaho ang pagsisisi. Bawat isa ay gumagawa ng sariling desisyon at humaharap sa mga kahihinatnan. At ang mga bata? Iyon ang tanging tanong na talagang bumabagabag kay Isabela. Sina Miguel at Sofia ay hindi maaapektuhan. Sa katunayan, kumuha si Teresa ng isang folder na may mga dokumento. Itinakda ng hukom ang pagdinig sa susunod na linggo. Ang posisyon natin ay hindi matitinag. Hindi nagbabayad si Gabriel ng child support. Naka-freeze ang mga account niya. Hindi niya kayang suportahan ang mga bata. Bumagsak na ang kumpanya niya. Higit pa rito, dahil sa kasong kriminal niya, halos sigurado na babawasan ng hukom ang kanyang mga karapatan. Makukuha mo ang sole custody, ang apartment dahil idineklarang walang bisa ang mortgage, at isang pensyon na sa pilitang kukunin mula sa anumang kita niya sa hinaharap. Kung gayon, sa akin mapupunta ang apartment, sa iyo, at sa mga bata. Ito ay conjugal property. Ngunit dahil sa iyo mananatili ang mga bata, ibibigay ito sa inyo ng hukom. Si Gabriel ang kailangang maghanap ng matitirhan. Sumandal si Isabela. Isang buwan na ang nakalipas, nakahandusay siya sa ilalim ng ulan, ipinahiya at wasak, iniisip na tapos na ang kanyang buhay. At ngayon, hawak niya ang lahat ng baraha. Nasa kanya ang mga anak, isang bahay, mga ebidensya ng krimen ng kanyang asawa, at isang hukbo ng mga taong handang tumestigo laban dito. Alam mo ba kung ano ang pinakakatawa? Sabi niya. Nag-iisip. Siya mismo ang gumawa nito. Kung hiniling lang niya ang annulment ng maayos, kung pinag-usapan namin ang hatian ng ari-arian, lahat sana ay naging tahimik at payapa. Ngunit nagpa siya siyang itapon ako, na parang lumang basahan. Inisip niyang wala akong magagawa. Isang klasikong pagkakamali. Tumango si Teresa. Minamaliit ang mga tahimik na babae. Marami tayong kayang tiisin. Pero kapag nagising tayo, humanda sila. Nagtawanan sila. At si Isabela, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ay nakaramdam ng isang bagay na tulad ng kaligayahan. Hindi ito pagmamalaki. Hindi ito paghihiganti. Ito ay simpleng kaligayahan. Malaya na siya mula sa isang nakalalasong pagsasama. Mula sa patuloy na takot na hindi maging sapat. Mula sa pangangailang maging sunod-sunuran. Noong hapong iyon, habang sinusundo ni Isabela ang mga bata mula sa paaralan, lumapit si Miguel na may seryosong mukha. Mama, tumawag si Papa, sabi nito. Gusto niya tayong makita, sabi niya. Gusto niya tayong makipag-usap. Nanigas si Isabela. At anong sinabi mo? Natungin kita. Tumahimik ang bata. Mama, ano po ba ang nangyayari? Bakit tayo lumipat? Bakit hindi na dumadalaw si Papa? Umupo siya sa tabi nito sa isang bangko. Si Sofia ay naglalaro sa malapit kasama ang isang kaibigan. Hindi sila pinapansin. Miguel, malaki ka na. At sasabihin ko sa iyo ang totoo. Simula ni Isabela. Gumawa si Papa ng mga napakasamang bagay. Pinagtaksilan niya ang ating pamilya at ngayon ay maghihiwalay na kami. Hindi ibig sabihin nito na titigil na siyang maging ama ninyo, pero hindi na kami pwedeng magsama. May babae po ba siya? Direktang tanong ni Miguel. Napatingin si Isabela sa kanyang anak, nagulat. Kailan pa ito lumaki ng ganito? Oo, simpleng sagot niya. May babae siya. Tumango si Miguel. Ang mukha niya ay tumigas. Inaasahan ko na po. Nakita ko siya mga 6 na buwan na ang nakalipas. May kayakap na babae malapit sa mall. Gusto ko sanang sabihin sa inyo. Pero natakot po ako. Inisip ko, baka nagkamali lang ako. Niyakap ni Isabela ang kanyang anak. Kaya pala, kahit ang mga bata ay nakapansin na, kaya pala siya lang ang nag-iisang bulag. Ang nag-iisang tanga na naniniwala sa isang perpektong pamilya. Sorry po, Mama, bulong ni Miguel. Dapat sinabi ko po sa inyo.
Wala kang dapat ihingi ng tawad, anak. Hinigpitan ni Isabela ang yakap. Wala. Nang gabing iyon, nang makatulog na ang mga bata, nakatanggap si Isabela ng isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Kailangan kitang makausap, Gabriel. Pinagmasdan niya ang screen, nag-aalinlangan. Huwag pansinin o harapin siya, at tingnan sa mata ang lalaking minsan ay kanyang asawa, at ngayon ay kanyang kaaway. Bukas, 300 PM, sa coffee shop sa Plaza Mayor. Usap lang, walang sigawan. Agad ang tugon. Pupunta ako. Pinatay ni Isabela ang telepono at natulog. Iniisip kung ano ang gusto nitong sabihin. Humingi ng tawad? Magmakaawa? O subukang takutin siya para bawiin ang mga demanda? Ano man iyon, handa na siya. Ang dating Isabela ay patay na. Ang bago ay hindi natatakot sa kahit ano. Kinabukasan, dumating si Isabela sa coffee shop ng eksaktong 300. Sadyang nagsuot siya ng isang business suit, isang kulay abong blazer, puting blusa, madilim na pantalon. Ang buhok niya ay nakatali sa isang maayos na bun. Ang kanyang makeup ay minimal. Nais niyang magmukhang propesyonal, hindi maabot, malakas hindi ang simpleng may bahay na naging siya sa loob ng isang buwan. Si Gabriel ay nakaupo na sa isang mesa sa sulok at halos hindi siya makilala ni Isabela. Tumatanda ito ng 5 taon sa loob ng ilang linggo, hindi nagahit, payat at may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata. Ang mamahaling suit ay maluwag na sa kanya na parang isang sako. Mukhang malaki ang ipinayat. Nang tumingin ito sa kanya, may bago sa kanyang mga mata. Hindi ito galit o kayabangan. Ito ay desperasyon. Salamat sa pagpunta, sabi nito sa isang paos na boses. Umupo si Isabela sa harap niya, hindi inaalis ang bahagyang ngiti sa kanyang mukha. May 5 minuto ka. Magsalita ka. Kinuyom nito ang mga kamao, pilit na pinipigilan ang sarili. Isabela, kailangan mong bawiin ang reklamo sa NBI, yung tungkol sa pirma. Pakiusap, para saan? Uminom siya ng tubig, hindi natitinag. Dahil ito ay kasong kriminal. Maaari akong makulong ng hanggang 6 na taon. Naiintindihan mo ba? May bahid ng gulat sa boses nito. Naiintindihan ko. Tumango siya. At ano. Yumuko si Gabriel sa mesa. Isabela, ako ang ama ng mga anak mo. Gusto mo bang lumaki sila na may tatak na ang kanilang ama ay isang ex-convict? Dapat inisip mo iyan noon pa. Ang boses niya ay nanatiling pantay, malamig. Noong pineke mo ang pirma ko, noong isinanla mo ang bahay kung saan nakatira ang ating mga anak, noong ginagastos mo ang pera ng pamilya sa iyong kerida. Hindi ko ginastos sa kanya. Sumabog ito. Ang negosyo ang kumain ng pera. May mga utang ako, problema sa mga kontraktor, at siya. Yumuko si Isabela. At ang kanyang mga mata ay naging 2 manipis na hiwa ng yelo. Yung babaeng blonde na kinakama mo sa kondo ang apartment na inupahan mo para sa kanya. Hindi mo ba binayaran ng pera? Namutla si Gabriel. Paano mo? Natigilan ito. Napagtantong nadulas siya. Sinusundan kita. Nag-iipon ako ng ebidensya. Pagtatama ni Isabela para sa annulment. At marami akong nahanap na interesante. Halimbawa, na mayroon kang B, accounting, na nag-iiwas ka ng buwis. Nakalahati ng iyong mga kontrata ay isang panloloko. Gusto mo bang ipasa ko lahat ito sa BIR? O mas gusto mong investigador na mismo ang makatuklas? Napangiwi ang mukha ni Gabriel. Hinawakan nito ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Isabela, pakiusap. Naiintindihan ko na. Naging gago ako. Inaamin ko lahat. Pero huwag mo na akong tapusin. Nasa ilalim na ako. Wala na akong natitira. Ang kumpanya ay bumabagsak. Ang mga utang ay malaki. Hinahabol ako ng bangko. Sinampahan ako ng kaso ni Gomez. Mabuti. Tinanggal niya ang kamay nito. Natatanggap mo ang nararapat sa iyo. Mawawala sa akin ang lahat. Halos pasigaw na ang boses nito. At napalingon ang ibang mga customer. Ibinaba nito ang tono sa isang desperadong bulong. Kukunin nila ang huli kong pera. Mapupunta ako sa kalye. Walang trabaho, walang pera. May criminal record. Sino ang kukuha sa akin pagkatapos nito? Mamamatay ako sa isang kanal. Ano ang gusto mo? Tanong ni Isabela.
Pagod na. Awa? Patawad? Bawiin ang reklamo at bumalik sa iyo na parang walang nangyari? Hindi, umiling ito. Alam kong imposible na iyon. Ang hinihiling ko lang ay bawiin mo ang reklamo sa NBI. Tuloy ang annulment, hatian ng ari-arian, mga pensyon, lahat ng gusto mo. Pero isang kasong kriminal, Isabela, hindi ko kakayanin ang kulungan. Hindi ko kaya. Namuo ang mga luha sa kanyang mga mata at nagulat si Isabela nang mapagtantong umiiyak ito. Si Gabriel na laging napakalakas, napakatiwala sa sarili, napaka-authoritarian ay umiiyak na parang isang bata at wala siyang naramdamang kahit katiting na awa. At hindi ko kinaya kung paano mo ako kinaladkad palabas ng kalye, sabi niya sa mahinang boses. Kung paano mo ako tinawag na walang kuwenta at palamunin. Kung paano naging basura ang 10 taon ng buhay ko sa isang segundo. Pero alam mo ba? Ako, nakayanan ko, at malalagpasan mo rin. Tumayo si Isabela mula sa mesa. Ginawa mo ang iyong desisyon noong pumatol ka sa babaeng iyon. Noong nagpasya kang maaari mo akong tratuhin na parang basahan. Ngayon, harapin mo ang mga kahihinatnan. Magpapatuloy ako nang wala ka, at okay lang ako. Ngunit tumalon si Gabriel at hinarangan ang kanyang daan. Ang mga customer ay hayagan ng nanonood. Sandali! Nanginginig ang boses nito. Luluhod ako kung kailangan. Magmamakaawa ako. Sabihin mo lang kung ano ang dapat kong gawin para mapatawad mo ako, para bawiin mo ang reklamo. Tinitigan siya ni Isabela. Talagang handa itong lumuhod doon sa coffee shop sa harap ng lahat. Ang mayabang at aroganteng si Gabriel, na akala mo'y hari ng mundo, ay handang magpakumbaba, at dapat sana ay nagdulot iyon sa kanya ng kasiyahan. Dapat sana ay isang tagumpay, ngunit ang naramdaman lang niya ay isang kahungkagan. Wala kang magagawa, sabi niya ng mahinahon. Huli na ang lahat, walang kapatawaran. Simulan mo nang tanggapin na wasak na ang buhay mo, tulad ng pagiging wasak ng sa akin noong araw na iyon. Ang pagkakaiba lang, nakahanap ako ng lakas para bumangon. At ikaw, natanggap mo lang ang nararapat sa iyo. Nilagpasan niya ito at nagtungo sa labasan. Sa kanyang likuran, narinig niya ang isang kalabog. Paglingon niya, nakita niyang si Gabriel ay tuluyan ng napaluhod sa gitna ng coffee shop. Isabela, bumalik ka, sigaw nito. Walang pakialam sa mga nagtatakang tingin. Nakikiusap ako. Nagmamakaawa ako. Huwag mong gawin ito. Ngunit papalabas na siya ng pinto. Mabilis na naglakad si Isabela sa kalye, hindi lumilingon. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit hindi niya pinahintulutan ang sarili na huminto. Tanging nang lumiko siya sa kanto, at natiyak na hindi siya sinusundan ni Gabriel, doon siya sumandal sa pader ng isang gusali at huminga ng malalim. Lumuhod ito, nagmakaawa. Eksakto kung ano ang hiniling niya, 1 buwan na ang nakalipas habang binabalak ang kanyang paghihiganti. Pinangarap niyang makita itong wasak, nagsisisi, humihingi ng awa, at heto na nga, ngunit bakit sa loob niya ay walang kagalakan, kundi isang uri ng kapaitan. Nag-vibrate ang kanyang telepono. Si Teresa. Kamusta ang pagkikita? Anong gusto niya? Nag-type si Isabela ng sagot. Hilingin na bawiin ko ang reklamo. Umiyak at nagmakaawa. Lumuhod pa sa harap ng lahat. Agad ang tugon. Haha, kung gayon, talagang desperado na siya. At tumanggi ka. Pauwi na ako. Magaling. Manatili kang matatag. Mag-usap tayo mamaya. Itinago ni Isabela ang telepono at pumara ng taxi. Wala siyang lakas para sa isang siksikang bus pagkatapos ng ganoong engkwentro. Sa buong biyahe, nakatingin siya sa bintana, inaalala ang eksena sa coffee shop, ang ekspresyon sa mukha nito, ang panginginig ng boses nito, ang mga luha. Hindi ito ang Gabriel na kilala niya sa loob ng 10 taon. Ang isang iyon ay malakas, tiwala sa sarili, minsan ay magaspang, ngunit hindi kailanman ganito. Winasak ko siya, naisip ni Isabela, ganap at tuluyan. At sa hindi malamang dahilan, ang kaisipang iyon ay hindi nagdulot sa kanya ng ginhawa. Sa bahay, natagpuan niya ang mga bata na gumagawa ng kanilang takdang aralin. Si Miguel ay nakayuko sa libro ng matematika.
Si Sofia ay nagdo-drawing sa isang album, isang normal na hapon, isang normal na buhay. Maliban na lang sa wala ang amang dati umuuwi mula sa trabaho, nag-iingay sa kusina, nagtatanong tungkol sa mga grado. Mama, kailan po darating si Papa? Biglang tanong ni Sofia, tumingala mula sa kanyang drawing. Umupo si Isabella sa tabi ng kanyang anak. Anak, napag-usapan na natin. Hindi na nakatira dito si Papa. Pero bakit po? Kumislap ang mga luha sa mata ng bata. Hindi na po ba niya tayo mahal? Siyempre mahal niya kayo. Niyakap ni Isabella ang kanyang anak. Ramdam ang paninikip ng kanyang dibdib. Kaya lang, hindi na kami pwedeng magsama ni Papa. Minsan nangyayari iyan sa mga matatanda. Dahil po ba sa babaeng iyon? Biglang sabat ni Miguel. Narinig ko po kayong nag-aaway noong araw na iyon. Bago po tayo umalis, natigilan si Isabela. Kaya pala, narinig ng mga bata. Siyempre, narinig nila sila ni Gabriel ay hindi gaanong nag-iingat sa kanilang mga pag-aaway nitong mga huling buwan. Oo, pag-amin niya. Dahil pinagtaksilan ni Papa ang ating pamilya. Napahagulgol si Sofia. Itinago ang mukha sa balikat ng kanyang ina. Kinagat ni Miguel ang kanyang labi. Sinusubukang magpigil ngunit may mga luha rin sa kanyang mga mata. Niyakap ni Isabela ang parehong mga anak. Inuugoy sila tulad noong mga sanggol pa sila. Alam kong masakit, bulong niya. Masakit din para sa akin. Pero malalampasan natin ito ng magkasama. Magpapatuloy tayo at magiging maayos ang lahat. Ipinapangako ko. Hindi niya alam kung matutupad niya ang pangakong iyon. Ngunit kailangan ng mga bata ng seguridad, ng isang haligi, at kailangan niyang maging ang haliging iyon anuman ang mangyari. Nang gabing iyon, nang makatulog na ang mga bata, nanatili si Isabela nang matagal sa kusina na may isang tasa ng tsaa nakatingin sa bintana. Kumikinang ang lungsod sa mga ilaw nito. Sa kung saang lugar, may ibang mga pamilyang naninirahan. Ang iba ay may sariling mga drama. Ang iba ay may sariling kaligayahan. At siya, mayroon siyang paghihiganti. Isang matagumpay at masusing pinlanong paghihiganti. Muling nag-vibrate ang telepono, isang hindi kilalang numero, isang mensahe. Si Alexa ito. Kailangan kitang makausap. Kumunot ang noo ni Isabela. Ang kerida ni Gabriel gusto makipag-usap sa kanya. Pagkatapos ng lahat, kapangahasan o kakapalan ng mukha. Tungkol saan? Mataray niyang sagot. Tungkol kay Gabriel. Pakiusap. Importante ito. Pwede ba akong dumaan bukas ng umaga? Nanaig ang kuryosidad. Pumayag si Isabela na magkita sa parehong coffee shop kung saan niya nakatagpo si Gabriel. Gusto niyang tingnan ang babaeng ito sa mata. Maunawaan kung anong uri siya ng tao. Isang simpleng kerida? Isang gold digger? O biktima rin ng karisma ni Gabriel? Kinaumagahan, bumalik si Isabela sa coffee shop. Naghihintay na si Alexa, ang parehong dilag na blonde na nakita niya isang buwan na ang nakalipas sa kondo. Maliban na lang na ngayon ang kagandahan ay tila lanta. Ang mukha ay payat at walang make-up. Isang murang jacket sa halip na damit na may tatak. Nanginginig ang mga kamay. Salamat sa pagpunta, simula ni Alexa nang umupo si Isabela sa harap niya. Magsalita ka ng mabilis, malamig na sagot ni Isabela. Wala akong oras para sa mahabang usapan. Tumango si Alexa. Naiintindihan kong galit ka sa akin at may karapatan ka. Sinira ko ang pamilya mo. Pero kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay tungkol kay Gabriel. Ano eksakto? Ginamit niya ako. Ang mga salita ay sunod-sunod na lumabas. Akala ko mahal niya ako. Nangako siyang makikipaghiwalay siya. Napakasalan niya ako na magsisimula kami ng bagong buhay. Sinasabi niyang hindi mo raw siya naiintindihan, na matagal nang patay ang pagsasama ninyo. At naniwala ako. Ang tanga ko. Naniwala ako sa bawat salita. Ngumisi si Isabela. At nabigo ka. Iniwan niya ako. Tumingin si Alexa sa mesa. Nang magsimula ang mga problema. Nang palayasin ako ng asawa ko, nang mawalan ako ng trabaho at pera, bigla na lang nawala si Gabriel. Hindi niya sinasagot ang telepono, hindi nagre-reply sa mga mensahe. Para sa kanya, isa lang akong laruan, isang libangan. At sa tingin mo, interesado ako, Alexa? Naramdaman ni Isabela ang isang kurot ng inis. Pumunta ka ba rito para magreklamo tungkol sa buhay mo?
Para umiyak sa babaeng ninakawan mo ng asawa? Hindi. Tumingin si Alexa at mayroong ganitong sakit sa kanyang mga mata na bahagyang lumambot si Isabela. Pumunta ako para bigyan ka ng babala. Naging alerto si Isabela. Sinusuri ang mukha ni Alexa. Babala tungkol saan? May binabalak si Gabriel. Patuloy ni Alexa sa mahinang boses, tumitingin sa paligid na parang natatakot na may makarinig. Tinawagan niya ako kahapon, sa unang pagkakataon sa loob ng 2 linggo. Noong una, natuwa ako. Diretsuhin mo na, putol ni Isabela. Tinanong niya ako tungkol sa iyo. Kung saan ka nakatira? Sino ang mga kasama mo? Kung may abogado ka? Sinabi kong wala akong alam, pero kakaiba siya. Galit na galit. Sinasabi niyang winasak mo raw siya, nakukunin mo ang lahat, at hindi niya papayagan na manalo ka. Nagbanta ba siya? Hindi direkta. Pero nakakatakot ang tono niya. Sinabi niya na kung mawawala sa kanya ang lahat, mawawala rin sa iyo ang lahat. May binanggit siya tungkol sa mga bata. Isang kilabot ang gumapang sa likod ni Isabela. Ang mga bata. Naglakas loob siyang banggitin ang mga bata. Ano eksaktong sinabi niya tungkol sa mga bata? Nahihilingin niya ang custody, kinakabahang pinaglaruan ni Alexa ang isang tissue, na patutunayan niyang isa kang masamang ina, na inilalayo mo ang mga bata sa kanya. Nakukuha siya ng pinakamahusay na mga abogado at kukunin sila sa iyo. Hindi ko alam kung totoo iyon, pero tunog na kumbinsido siya. Naramdaman ni Isabela ang nag-aalab na galit sa kanyang kalooban. Custody? Gusto nitong kunin ang kanyang mga anak pagkatapos ng lahat ng ginawa nito? Niwala nga itong pera para sa mga abogado. Wala siyang paraan para makipaglaban. Sabi niya ng malakas. Naka-freeze ang mga account niya. Hindi lahat, umiling si Alexa. May isa pa siyang account offshore. Itinago niya ito kahit sa akin. Pero nakita ko ang mga dokumento ng hindi sinasadya. Mayroong mga $300,000 doon. Itinatago niya iyon sa BIR, sa mga bangko, sa lahat. Malamang, sa iyo rin. $300,000. Sapat para sa magagaling na abogado at isang mahabang laban sa korte. Kinuyom ni Isabela ang kanyang mga kamao sa ilalim ng mesa. Kaya pala may reserba siya, kaya pala hindi pa siya tuluyang talunan. Tanong niya. Tinitigan si Alexa. Anong gusto mong kapalit? Ngumiti si Alexa ng mapait. Wala. Wala akong gusto. Niloko tayong dalawa ni Gabriel. Ikaw bilang asawa, ako bilang kirida. Ginamit niya tayo at itinapon ng maging abala tayo. At ayoko nang may saktan pa siyang iba, lalo na ang mga bata. Nanahimik si Isabela. Pinag-aaralan ang babaeng nasa harapan niya. Sa mga mata nito, walang kasinungalingan, tanging pagod at pagsisisi. Marahil, si Alexa ay tunay na naging biktima rin ng alindog ni Gabriel. Marahil, binayaran din niya ang kanyang presyo para sa romansa. Sige, sabi ni Isabela sa wakas. Salamat sa impormasyon. Pero may isang tanong ako sa iyo. Handa ka bang tumestigo sa korte? Ikukuwento mo ba ang alam mo tungkol sa kanyang mga financial schemes, tungkol sa offshore account? Namutla si Alexa. Iyon ay maaaring maging mapanganib. Mas mapanganib ang manahimik, matigas na sagot ni Isabela. Kung kukunin niya ang mga anak ko, isipin mo kung ano ang magiging buhay nila kasama ang isang manlolokong ama na sarili lang ang iniisip. Gusto mo ba iyon? Hindi, bulong ni Alexa. Siyempre hindi. Kung gayon, tulungan mo akong pigilan siya. Tuluyan. Nanahimik si Alexa ng matagal, nag-iisip. Pagkatapos ay tumango. Sige, tetestigo ako. Sasabihin ko ang lahat. Tungkol sa account, kung paano siya nandaya sa BIR, tungkol sa pamemeke ng dokumento. Alam ko lahat. Nagtrabaho ako sa opisina niya. Ako ang may hawak ng bahagi ng accounting. Naramdaman ni Isabela ang isang alon ng tagumpay. Ito ay isang alas na hindi man lang niya pinangarap. Isang testigo mula sa loob. Isang taong nakakaalam ng lahat ng maruruming sikreto ni Gabriel. Salamat, sabi niya ng may sinseridad. Alam kong hindi ito madali para sa iyo. Wala na akong mawawala. Tumayo si Alexa. Naghiwalay na kami ng asawa ko. Wala akong trabaho. Wasak na ang reputasyon ko. Kahit papaano, lilinisin ko ang konsensya ko. Nagpalitan sila ng numero ng telepono at umalis si Alexa.
Naiwan si Isabela na nakaupo. Iniisip ang bagong impormasyon. Isang offshore account. $300,000. Mas tuso si Gabriel kaysa sa inaakala niya. Ngunit ngayon alam na niya ang alas nito at nangangahulugan iyon na maaari niya itong in-neutralize. Pagsapit ng hapon, tinawagan niya si Teresa at ikinuwento ang tungkol sa pagkikita. Isang offshore account, bulalas ng abogada. Pero napakaganda niyan, Isabela. Kung kukumpirmahin iyan ni Alexa sa korte, maaari nating hilingin na ibunyag ang lahat ng kanyang mga account. Pipilitin siya ng hukom na magbigay ng impormasyon tungkol sa lahat ng kanyang mga asset. Bukod pa rito, hindi magugustuhan ang hukom na sinusubukan niyang itago ang pera mula sa hatian ng ari-arian. At paano ang banta niyang kunin ang mga bata? Puro salita lang iyon, may kumpiyansang sagot ni Teresa. Wala siyang tsansa. Una, iniimbestigahan siya. Pangalawa, hindi siya nagbabayad ng pensyon. Pangatlo, sangkot siya sa mga ilegal na gawain. Hinding-hindi ibibigay sa kanya ng hukom ang mga bata. Ngunit gayon paman, maghahanda tayo. Kukuha tayo ng mga testimonya tungkol sa iyo mula sa mga kapitbahay, mga guro, mga kaibigan. Patutunayan nating isa kang mahusay na ina at ang mga pagtatangka niyang kunin ang mga bata ay ipapakita natin bilang manipulasyon at paghihiganti. Kailan ang pagdinig? Sa isang linggo. Ang unang pagdinig para sa annulment at hatian ng ari-arian. Maghanda ka para sa giyera. Pinatay ni Isabela ang tawag at naramdamang nawala ang tensyon. Lahat ay naaayon sa plano. Mas maganda pa nang lumitaw si Alexa kasama ang kanyang testimonya. Akala ni Gabriel ay kaya pa niyang lumaban, ngunit sa katunayan, ang kanyang pagkatalo ay nakatakda na. Pumasok siya sa silid ng mga bata. Sina Miguel at Sofia ay mahimbing na natutulog. Kinumutan niya ang kanyang anak na babae. Hinaplos ang buhok ng kanyang anak na lalaki. Ang kanyang mga anak walang sino man ang kukuha sa kanila. Wala. Ang linggo bago ang pagdinig ay lumipas sa isang mabilis na takbo. Nag-ipon si Isabela ng mga dokumento. Nakipagpulong kay Teresa. Naghanda para sa lahat ng posibleng senaryo. Ibinigay sa kanya ni Alexa ang mga kopya ng mga financial document na itinago nito noong nagtatrabaho pa sa opisina ni Gabriel, isang tunay na arsenal. Mga account, mga transfer, mga plano para sa money laundering. Lahat ay napunta sa isang folder na lumalaki araw-araw. Hindi rin nagpatalo si Gabriel. Kumuha siya ng abogado hindi sa mga pinakamahusay, ngunit medyo may karanasan. Nalaman ito ni Isabela mula kay Teresa na nag-imbestiga. Ang abogado ay dalubhasa sa mga maruruming annulment at alam kung paano umapela sa awa. Ipinapakita ang mga lalaki bilang biktima ng mga sakim na asawa. Klasikong taktika. Susubukan kanyang ilarawan bilang isang babaeng pinagtaksilan na naghihiganti dahil sa selos, babala ni Teresa. Sasabihin niyang sinadya mong dalhin siya sa bangkarota na ginagamit mo ang mga bata bilang armas. Maghanda ka para sa dumi. Handa na ako, mahinahong sagot ni Isabela. Isang buwan na ang nakalipas. Matatakot siya sa mga salitang iyon. Ngayon, ang naramdaman lang niya ay isang malamig na determinasyon. Ang araw ng pagdinig ay dumating na kulay abo at maulan. Tulad ng araw kung kailan nagsimula ang lahat. Nagsuot si Isabela ng isang madilim na asul na business suit, simpleng alahas at makeup, ang imahe ng isang responsableng ina at isang disenteng babae. Sinalubong siya ni Teresa sa pintuan ng korte na may nakakapanatag ng ngiti. Magiging maayos ang lahat. Magtiwala ka sa akin. Umakyat sila sa courtroom. Naroon na si Gabriel kasama ang kanyang abogado, isang lalaking nasa 50 na may mukha ng isang maninila at malamig na mga mata. Nang makita si Isabela, nanigas si Gabriel ngunit pinanatili ang kanyang composure. Nakasuot din ito ng suit, nag-ahit, nag-ayos, sinusubukang magmukhang isang kagalang-galang na mamamayan. Pumasok ang hukom bandang 1,000, isang babaeng nasa katanghaliang gulang na may seryosong mukha at matalas na tingin. Ang unang nagsalita ay ang abogado ni Gabriel. Sinimulan niya sa pagsasabing ang kanyang kliyente ay isang huwarang ama at isang marangal na negosyante na naging biktima ng isang mapaghiganting asawa. Your Honor, sabi niya sa isang kaawa-awang tono, nakaharap tayo sa isang klasikong kaso ng paghihiganti ng isang babae. Ang aking kliyente. Itinuro niya si Isabela. Dahil hindi matanggap ang natural na panlalamig sa kanilang pagsasama,
ay nagpa siyang wasakin ang ama ng kanyang mga anak. Ginamit niya laban dito ang mga alagad ng batas. Nagpakalat siya ng mga mapanirang puring tsismis sa mga business circle. Minanipula niya ang sitwasyon para bumagsak ang negosyo nito. Nakikinig si Isabela, nanggigil. Kasinungalingan sa kasinungalingan. Ngunit inilagay ni Teresa ang isang kamay sa kanyang balikat na parang nagsasabing, "Pasensya, hintayin mo ang iyong pagkakataon." Inaamin ng aking kliyente na nagkaroon siya ng isang extramarital affair, patuloy ng abogado. Ngunit iyon ay isang pagkakamali, isang kahinaan. Nagsisisi siya at handang humingi ng tawad. Gayunpaman, ginawa ng kanyang asawa ang isang personal na pagkakasala bilang isang operasyon ng pagpaparusa. Nagsampa siya ng reklamo sa NBI dahil alam niyang wawasakin nito ang kanyang karera. Humihingi siya ng isang napakalaking pensyon kahit na maaari naman siyang magtrabaho. Minamanipula niya ang mga bata. Inilalayo sila sa kanilang ama. Mayroon ka bang ebidensya ng manipulasyong iyan sa mga bata? Seryosong tanong ng hukom. Nag-alinlangan ang abogado. Ang testimonya mismo ni Ginoong Reyes. Tumututol ang mga bata na makita siya. Hindi nila sinasagot ang kanyang telepono. Siguro ay dahil ayaw nilang makita ang isang amang sumira sa kanilang pamilya, sabat ni Teresa. Ito ay isang normal na reaksyon ng mga teenager sa hiwalayan ng kanilang mga magulang. Order. Pumalo ang hukom gamit ang kanyang gavel. Mga tanong mamaya. Magpatuloy ka. Nagsalita pa ang abogado sa loob ng 5 minuto. Inilalarawan ang pagdurusa ni Gabriel at ang kanyang pagmamahal sa mga bata. Halos hindi nakikinig si Isabela, hinihintay ang kanyang sandali. Sa wakas, turno na ni Teresa. Tumayo siya, kinuha ang makapal na folder at inilagay ito sa harap ng hukom. Your Honor, narito ang mga ebidensya ng mga ilegal na gawain ni Ginoong Reyes. Pamemeke ng pirma ng kanyang asawa sa isang kontrata ng mortgage, tax evasion, mga mapanlinlang na pakikipag-ugnayan sa mga kontraktor. Pagtatago ng mga ari-arian, partikular na ang isang offshore account na nagkakahalaga ng $300,000. Narinig ang bulungan sa silid. Namutla si Gabriel na parang papel. May ibinulong sa kanya ang kanyang abogado. May ebidensya ka ba sa pagkakaroon ng account na iyan? Tanong ng hukom. Tinitingnan ang mga dokumento. Opo, ang testimonya ng isang testigo na nagtrabaho sa kumpanya ni G. Reyes at may access sa financial document. Si Ginang Alexa Vargas ay handang tumestigo sa ilalim ng panunumpa. Iyan ay ilegal. Tumalon ang abogado ni Gabriel. Ang mga dokumentong iyan ay nakuha sa ilegal na paraan. Ito ay paglabag sa confidentiality. Ang mga dokumento ay voluntaryong ibinigay ng isang dating empleyado ng kumpanya, sagot ni Teresa. Walang ilegal na ginawa. May karapatan si Ginang Vargas na tumestigo tungkol sa kanyang nalalaman. Pinag-aralan ng hukom ang mga papel ng mabuti. Ang kanyang mukha ay lalong sumeseryoso. Ginoong Reyes, sabi niya kay Gabriel, maaari mo bang sagutin ang mga akusasyong ito? Tumayo si Gabriel, sinusubukang manatiling kalmado. Lahat iyan ay kasinungalingan, paninirang puri. Naghihiganti lang sa akin ang dati kong empleyado dahil sa isang pagtanggal. At ang aking asawa, ang dati kong asawa, ay gusto lang kunin lahat ng pinaghirapan ko. Pinaghirapan o ninakaw? Malamig na tanong ng hukom. Nakasaad dito ng malinaw. Mga halaga na hindi dumaan sa iyong income tax return. Isang offshore account na nakapangalan sa isang dummy. Ito ay napakaseryosong mga akusasyon, Ginoong Reyes. May karapatan ako sa isang abogado sa kasong kriminal. Nagsisimula ng mawala sa sarili si Gabriel. Lahat ito ay dapat suriin ng hiwalay. Hindi sa proseso ng annulment. Sumasang-ayon ako. Tumango ang hukom. Ipapadala ko ang mga materyales na ito sa piskalya para sa kanilang investigasyon. Ngunit tungkol sa annulment at hatian ng ari-arian, magpatuloy tayo. Muling nagsalita si Teresa. Your Honor, hinihiling ng aking kliyente ang annulment, ang sole custody ng mga anak, ang kalahati ng mga conjugal property, kasama na ang apartment na hindi maaaring isangla ng walang kanyang pahintulot, at isang child support na PHP 40,000 kada buwan para sa 2 anak. Hinihiling din niya ang isang spousal support para sa kanya hanggang sa makahanap siya ng trabaho.
dahil ang huling 10 taon ay inilaan niya sa pamilya at hindi nagkaroon ng pagkakataong bumuo ng isang propesyonal na karera. 50,000, sumabog si Gabriel. Wala akong ganoong pera. Mayroon kang $300,000 sa isang offshore account, mahinahong sagot ni Teresa. Sapat na iyon para sa mahabang panahon. Muling pumalo ang hukom gamit ang gavel, humihingi ng kaayusan. Bumagsak si Gabriel sa kanyang upuan. Ang mukha ay balot ng galit at desperasyon. May ibinubulong sa kanya ang kanyang abogado, ngunit hindi siya nakikinig. Nakatitig kay Isabela na may tingin ng poot. Ginoong Reyes, seryosong sabi ng hukom, obligado kang magbigay sa korte ng kumpletong impormasyon tungkol sa lahat ng iyong mga account at ari-arian. Kung talagang mayroon ang offshore account na iyan at itinago mo ito sa korte, ituturing iyon bilang isang pagtatangkang manloko at iwasan ang iyong mga obligasyon. Bibigyan kita ng 3 araw para isumite ang dokumentasyon o gagawa ako ng desisyon batay sa mga umiiral na ebidensya at hindi ito magiging pabor sa iyo. Kinuyom ni Gabriel ang kanyang mga kamao ngunit nanahimik. Ang kanyang abogado ay mabilis na nagsusulat sa isang kwaderno. Ngayon, ang usapin ng custody, patuloy ng hukom. Ginoong Reyes, hinihiling ninyo ang shared custody. Opo. Muling tumayo si Gabriel. Gusto kong makita ang mga anak ko. Sila ay mga anak ko. At may karapatan akong makilahok sa kanilang pagpapalaki. Walang kumukwestiyon sa iyong karapatang makita ang mga bata, sabat ni Teresa. Ngunit ang sole custody ay dapat mapunta sa ina. Si Ginoong Reyes ay iniimbestigahan. Ang kanyang sitwasyon sa pananalapi ay hindi matatag. Wala siyang permanenteng tirahan. Bukod pa rito, ang mga bata mismo ay nagpahayag ng kanilang pagnanais na manatili sa kanilang ina dahil inilayo niya sila sa akin. Hindi napigilan ni Gabriel. May ebidensya ka ba? Tanong ng hukom. Mga recording ng usapan? Mga testigo? Bigla na lang tumigil sa pakikipag-usap sa akin ang mga bata, pagkatapos mong kaladkarin siya sa buhok palabas ng opisina at itapon sa kalye. Kumuha si Teresa ng isa pang dokumento. Mayroon kaming testimonya ng security guard ng gusaling iyon na nakakita sa eksena. Ginamit ni Ginoong Reyes ang pisikal na karahasan laban sa kanyang asawa. Ito rin ay isa sa alang-alang sa pagpapasya tungkol sa custody. Naramdaman ni Isabela na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam na natagpuan ni Teresa ang guwardiya, ngunit ginamit nito sa perpektong sandali. Si Gabriel ay nagbubukas at nagsasara ng bibig na parang isang isda sa labas ng tubig. Namutla ang kanyang abogado, halata na hindi sinabi sa kanya ng kanyang kliyente ang episodyo iyon. Wala ako sa sarili, nabigla ako. Nahuli kanya kasama ang iyong kerida, paglilinaw ng hukom, tinitingnan ang mga dokumento, at sa halip na humingi ng tawad o kahit man lang magpaliwanag, gumamit ka ng pisikal na puwersa. Ginoong Reyes, iyan ay naglalarawan sa iyo bilang isang tao sa isang napaka-negatibong paraan. Ngunit mahal ko ang mga anak ko. Halos pasigaw na ang boses ni Gabriel. Gusto ko silang makita. Sila na lang ang natitira sa akin. Sa unang pagkakataon sa buong sesyon, nakaramdam si Isabela ng isang bagay na tulad ng awa. Mahal talaga nito sina Miguel at Sofia. Sa sarili nitong paraan, makasarili, ngunit mahal niya sila. At ngayon, nawawala sila sa kanya, tulad ng pagkawala ng lahat ng iba pa. Ngunit naalala niya ang kanyang mga salita. Noong araw na iyon, umalis ka sa buhay ko, wala kang kwenta. Naalala niya ang sakit sa kanyang anit habang kinakaladkad siya nito sa hagdan. Naalala niya ang mga litrato ni Alexa na suot ang kwintas na dapat sana ay regalo niya. At naglaho ang awa. Your Honor, muling nagsalita si Teresa. Hindi tumututol ang aking kliyente na makita ng ama ang mga bata, ngunit sa isang supervised visit format lamang hanggang sa maging matatag ang kanyang sitwasyon. Minsan sa isang linggo, sa presensya ng ina o isang neutral na tagamasid. Kapag natapos na ang kasong kriminal at bumuti ang kanyang sitwasyon sa pananalapi, maaaring muling pag-isipan ang usaping ito. Tumango ang hukom. Isang makatwirang panukala. Ginoong Reyes, sumasang-ayon ba kayo sa mga kondisyong ito? Tinitigan ni Gabriel si Isabela ng isang mahaba at tensyonadong sandali. Sa kanyang mga mata, mayroong halong poot, desperasyon, at isang bagay pa marahil isang huling pag-unawa sa kanyang ginawa. Wala akong ibang pagpipilian, sabi niya sa isang paos na boses.
Sige, kumuha ng tala ang hukom. Ngayon, ang hatian ng ari-arian. Ang apartment na nakarehistro sa pangalan ng parehong mag-asawa ay ibibigay kay Ginang Montes at sa mga anak dahil idineklarang walang bisa ang kontrata ng mortgage. Matatanggap ni Ginoong Reyes ang kanyang bahagi sa negosyo, ngunit dahil sa kasalukuyang estado ng kumpanya, ang halaga nito ay tinatayang malapit sa zero. Ibig sabihin, wala na talagang natitira sa akin. Tumalon si Gabriel. Sa kanya, mapupunta ang apartment, ang mga bata, ang lahat ng pera. Ikaw mismo ang nagsanla ng apartment nang walang pahintulot ng iyong asawa, paalala ng hukom. Nagtago ka ng kita at mga ari-arian. Gumamit ng karahasan. Sinira ang iyong pamilya sa isang pagtataksil. Ano eksakto ang inaasahan mong makuha sa annulment, Ginoong Reyes? Nanahimik ito, hirap huminga. Ang child support ay itinakda sa PHP 50,000 kada buwan para sa dalawang anak, patuloy ng hukom. Kasama ang probisyon na spousal support para sa dating asawa sa loob ng 2 taon o hanggang sa makahanap siya ng trabaho. Ang mga pagbabayad ay magsisimula sa sandaling maging pinal ang desisyon. Dahil sa pagkakaroon ng offshore account, mayroon kang pondo para tuparin ang iyong mga obligasyon. Ito ay pagnanakaw, sigaw ni Gabriel. Ito ay hustisya. Malamig na sagot ng hukom. The court is adjourned. Ang desisyon ay magiging pinal sa loob ng 5 araw kung walang isusumiting apela. Bumagsak ang gavel sa mesa na may huling kalabog. Tapos na ang lahat. Nanatiling hindi kumikibo si Isabela, hindi makapaniwala. Nanalo siya. Ganap. Tuluyan. Niyakap siya ni Teresa sa balikat. Binabati kita. Nagtagumpay tayo. Dahan-dahang tumayo si Gabriel. May sinasabi sa kanya ang kanyang abogado, ngunit hindi siya nakikinig. Nakatingin siya kay Isabela, at sa kanyang tingin, wala ng puot, tanging kahungkagan. Tumatanda pa siya ng 10 taon, sa loob ng 2 oras na sesyon, isang lalaking wasak, nawalan ng lahat. Lumapit ito sa kanya, at nanigas ang mga security guard, handang makialam. Ngunit huminto lang si Gabriel, ilang hakbang ang layo. Masaya ka na? Tanong niya sa mahinang boses. Tiningnan siya ni Isabela sa mata. Natanggap ko ang nararapat sa akin. Katulad mo, tumango ito na parang inaasahan ang sagot na iyon. Mahal ko talaga ang mga bata. At ikaw minsan. Minahal din kita. Patawad. Tumalikod ito at naglakad patungo sa labasan. Sinundan siya ng tingin ni Isabela. Nararamdaman ang isang kakaibang kahungkagan sa loob niya. Ang paghihiganti ay natupad na. Ang hustisya ay nagtagumpay. Ngunit bakit walang kagalakan sa kanyang kaluluwa? Ang mga sumunod na linggo ay lumipas sa isang ipo-ipo ng mga papeles, mga pagpupulong sa mga abogado, at mga pagtatangkang bumalik sa isang normal na buhay. Hindi umapela si Gabriel. Wala na siyang lakas o pera para dito. Totoo ngang may offshore account at sa utos ng korte, isang malaking bahagi ng pondo ang inilipat para bayaran ang mga pensyon at danyos kay Isabela. Ang natira ay napunta sa pagbabayad ng mga utang sa mga bangko at mga pinagkakautangan. Bumalik si Isabela sa ngayon ay kanya ng apartment. Kakaiba ang pakiramdam na maglakad sa mga silid kung saan dati umaalingaw-ngaw ang boses ni Gabriel, kung saan sabay silang nanonood ng telebisyon sa gabi, kung saan nakikipaglaro siya sa mga bata. Ngayon, isang katahimikan ang naghahari, sinisira lamang ng mga tawa at boses ni na Miguel at Sofia. Unti-unting naka-adjust ang mga bata. Naging mas seryoso si Miguel, mas inako niya ang papel ng lalaki sa bahay, tumutulong sa kanyang ina sa mga gawain. Pinoprotektahan ang kanyang nakababatang kapatid. Si Sofia ay minsan umiiyak sa gabi, nagtatanong kung bakit hindi na sila mahal ni Papa. Niyayakap ni Isabela ang kanyang anak, ipinapaliwanag na mahal sila ni Papa ngunit dumadaan lang ito sa isang mahirap na panahon at kailangan nila ng oras. Ang unang pagkikita ni Gabriel sa mga bata ay naganap 1 buwan pagkatapos ng pagdinig. Dinala sila ni Isabela sa isang parke kung saan naghihintay ito sa isang bangko. Nagdala ito ng mga regalo, isang manika para kay Sofia at isang bagong video game para kay Miguel. Mas masahol pa ang itsura nito kaysa sa korte, mas payat, may mga uban na sa kanyang sentido. Nakasuot ng murang jacket sa halip ng mga mamahaling suit. Tumakbo si Sofia palapit sa kanya, sumisigaw, "Papa!" At niyakap ito. Mas mabagal na lumakad si Miguel, may pag-aalinlangan. Lumuhod si Gabriel, niyakap ang parehong mga anak, at napahagulgol.
Nanatili lang siyang nakaluhod doon sa parke. Umiiyak habang yakap ang kanyang anak na lalaki at babae. Lumayo si Isabela. Binibigyan sila ng espasyo. May sinasabi si Gabriel sa mga bata. Tumango sila. Umiiyak din si Sofia. Nagpipigil si Miguel ngunit nanginginig ang kanyang mga labi. Isang oras ang lumipas. Lumapit si Gabriel kay Isabela. Pula ang kanyang mga mata ngunit kalmado ang mukha. Salamat sa pagpayag mong makita ko sila, sabi niya sa mahinang boses. Anak mo sila, sagot ni Isabela. Sa kabila ng lahat tumango ito. Nanahimik sandali, at saka hindi inaasahang nagtanong. At ikaw, kamusta ka? Nagulat siya sa tanong. Inasahan niya ang kahit ano pa inis, galit, kahit pakiusap na bumalik ngunit hindi isang tapat na interes sa kanyang kalagayan. Kinakaya, nagkibit balikat siya. Naghahanap ng trabaho, bumabangon. Nakatanggap ako ng trabaho bilang security guard sa isang mall, sabi ni Gabriel, nakatingin sa lupa. Mababa ang sahod, pero mayroon. Nangungupahan ako ng isang kwarto sa isang shared apartment. Tumatakbo pa rin ang kasong kriminal. Sabi ng abogado, kung susuwertihin, probation lang ang makukuha ko. Nanahimik si Isabela. Isang bahagi niya ang gustong sabihin. Nararapat lang sa iyo. Natatanggap mo ang para sa iyo. Ngunit ang isa pang bahagi ay nakakita sa harapan niya hindi ng isang kaaway kundi ng isang wasak na lalaki na labis nang nagbayad para sa kanyang mga pagkakamali. Gabriel, nagsimula siya. Hindi alam kung ano ang gustong sabihin. Hindi ko gustong wasakin ka. Gusto ko lang ng hustisya. Alam ko. Sa wakas ay tumingin ito sa kanya. At tama ka. Naging makasarili ako. Sarili ko lang ang iniisip ko. Inialay mo sa akin ang 10 taon at sinuklian ko iyon ng pagtataksil. May karapatan kang maghiganti. Hindi ito paghihiganti. Pagtutol ni Isabela, kahit alam niyang nagsisinungaling siya sa sarili. Ito ay pagtatanggol sa sarili ko at sa mga bata. Tawagin mo kung anong gusto mo. Mahinang ngumiti ito. Pareho lang ang resulta. Nawala sa akin ang lahat at nararapat lang sa akin. Nanahimik sila. Naglalaro ang mga bata sa malapit. Ang kanilang mga tawa umaalingaw-ngaw sa parke. Alam mo ba kung ano ang pinakamasaklap? Patuloy ni Gabriel. Hindi ang pagkawala ng pera, ng negosyo, ng bahay. Ito ay ang pagkawala ng sarili ko. Tinitingnan ko ang sarili ko sa salamin at hindi ko makilala ang taong nakikita ko. Ano ba ang naging ako? Isang manloloko, isang mangangalunya, isang talunan? Marahil, naging mas tapat ka, sabi ni Isabela, nagulat sa sarili. Dati, nagtatago ka sa likod ng maskara ng isang matagumpay na negosyante, isang mapagmahal na ama, isang huwarang asawa, at iyon ay isang kasinungalingan. Ngayon, nakikita mo ang tunay mong sarili, kasama ang lahat ng iyong mga depekto. Tiningnan siya nito ng may pagtataka. Sinusubukan mo ba akong aliwin? Hindi. Umiling si Isabela. Sinasabi ko lang ang totoo. Nagkamali ka, Gabriel. Malaki. Ngunit may pagkakataon kang magsimulang muli maging mas mabuti. Para sa iyo at para sa mga bata. At ang pagpapatawad, nanginginig ang boses nito. Mapapatawad mo ba ako? Balang araw? Nanahimik si Isabela ng matagal. Sinusuri ang kanyang mukha. Ang mukha ng lalaking minahal niya sa loob ng 10 taon. Na binigyan niya ng mga anak, na kasama niyang natulog, nangarap, namuhay, at ipinagkanulo ang lahat sa isang iglap. Hindi ko alam, tapat niyang sagot. Siguro sa paglipas ng panahon. Pero ngayon, hindi pa. Ngayon, masakit pa rin. Tumango ito, tinatanggap ang sagot. Maghihintay ako hanggat kailangan at susubukan kong maging karapat-dapat sa iyong respeto kung hindi man sa iyong pagmamahal. Tinawag ni Gabriel ang mga bata. Nagpaalam sa kanila na muling magkikita sa isang linggo. Umiiyak si Sofia, ayaw siyang bitawan. Niyakap ni Miguel ang kanyang ama nang tahimik at mabilis na lumayo, tumalikod para itago ang kanyang mga luha. Nang umalis sila, naiwan si Isabela na nakaupo sa bangko, nakatingin sa mga puno sa taglagas. Ang mga dahon ay nalalaglag, umiikot sa hangin tulad ng kanyang nakaraang buhay na gumuho at naging alabok. Ngunit pagkatapos ng taglagas, darating ang tagsibol. Pagkatapos ng pagkawasak, ang muling pagtatayo. Kinuha niya ang telepono at binuksan ang messaging app. Mayroon siyang mensahe mula kay Teresa. Kamusta ang pagkikita? Maayos naman.
Oo, nag-type si Isabela. Maayos naman. Salamat sa lahat. Kung wala ka, hindi ko ito magagawa. Ikaw ang gumawa nito mag-isa. Dumating ang sagot. Tumulong lang ako. Malakas ka, Isabela. Huwag mong kalimutan iyan. Malakas. Isang buwan na ang nakalipas, ang salitang iyon ay magpapatawa sa kanya. Ngunit ngayon, nakaupo sa parke pagkatapos makipagkita sa kanyang dating asawa, tunay niyang naramdaman ang isang lakas. Hindi ang lakas na sumisira sa iba, kundi ang lakas na nagbabangon sa kanya pagkatapos bumagsak. Lumipas ang kalahating taon ng isang bagong buhay na itinatayo ni Isabela mula sa simula, tulad ng isang bahay sa ibabaw ng mga abo. Nakakuha siya ng trabaho bilang isang administrative assistant sa isang maliit na law firm. Tinulungan siya ni Teresa sa mga rekomendasyon. Ang sahod ay hindi kalakihan ngunit matatag. At ang pinakamahalaga, muli siyang naramdamang kapaki-pakinabang. Mahalaga hindi lang anino ng kanyang asawa kundi isang independenteng tao. Mas mahusay na naka-adjust ang mga bata kaysa sa inaasahan niya. Si Miguel ay nagsimula pang makakuha ng mas matataas na grado, na para bang ang hiwalayan ng kanyang mga magulang ay nagpatanda sa kanya at nag-udyok sa kanya na akuin ang responsibilidad para sa kanyang sariling buhay. Si Sofia ay namimiss pa rin ang kanyang ama ngunit hindi na umiiyak gabi-gabi. Madalas siyang mag-drawing. Sa kanyang mga drawing, may mga masayang pamilya, mga bahay na may hardin, mga taong nakangiti. Sinabi ng psychologist na dinadalhan ni Isabela sa kanyang anak na iyon ay isang magandang senyales. Pinoproseso ng bata ang trauma sa pamamagitan ng pagkamalikhain. Dumadalaw si Gabriel tuwing linggo, tulad ng ipinangako. Minsan naglalakad sila sa parke. Minsan dinadala niya ang mga bata sa sinehan o sa isang coffee shop. Nagtatrabaho pa rin siyang guwardiya. Nakatira sa parehong shared room. Ngunit mas maayos na ang kanyang itsura. Mayroon ng isang tiyak na determinasyon sa kanyang mga mata. Ang kasong kriminal ay natapos na may isang probationary sentence at isang malaking multa na binabayaran niya ng hulugan. Hindi niya naibangon ang negosyo. Ang kanyang reputasyon ay nasira na ng tuluyan, ngunit hindi siya sumusuko. Naghahanap siya ng mga pagpipilian. Nagpaplano siyang magsimula ng bago. Mas tapat, isang hapon ng tagsibol, habang si Isabela ay nasa kusina na may isang tasa ng tsaa, tumunog ang doorbell. Binuksan niya ito at nagulat nang makita si Alexa. Ang dating kerida ni Gabriel ay may ganap na ibang itsura. Maikli ang buhok sa halip na mahabang blonde na buhok. Simpleng damit, minimal na makeup. Sa kanyang mga kamay ay may isang pumpo ng mga bulaklak. Isabela, hi, sabi niya ng may pag-aalinlangan. Pwedeng ba akong pumasok? Saglit lang. Nag-alinlangan si Isabela ng isang segundo. Pagkatapos ay tumango at pinapasok siya. Nagpunta sila sa kusina. Inilagay ni Alexa ang mga bulaklak sa mesa. Pumunta ako para magpasalamat sa iyo. Nagsimula siya. Umupo. At para humingi muli ng tawad. Humihingi ka na ng tawad, paalala ni Isabela. Nagbuhos ng tsaa sa 2 tasa at tinulungan mo ako sa korte. Bati na tayo. Hindi, umiling si Alexa. Hindi pa tayo bati. Sinira ko ang pamilya mo. Kahit si Gabriel ang nagsimula, pumayag ako. Alam kong kasal siya, na may mga anak siya, at nagpatuloy pa rin ako. Ito ay aking pagpipilian. At kailangan kong magbayad para dito. At nagbayad ka na. Umupo si Isabela sa harap niya. Nawala sa iyo ang iyong asawa, iyong trabaho, iyong reputasyon. Sapat na parusa para sa isang buong buhay. Siguro. Niyakap ni Alexa ang tasa gamit ang kanyang mga kamay. Pero alam mo ba, ang 6 na buwan na ito ay naging mahirap. Ngunit binago nila ako. Marami akong naisip. Sinuri. Napagtanto ko na sa buong buhay ko. Hinahanap ko ang madaling daan. Kumakapit ako sa mga lalaking mukhang matagumpay. Inaasahan kong sila ang lulutas sa aking mga problema. Si Gabriel ay hindi ang unang kasal na lalaki na nakasama ko, ngunit siya ang huli. Nakikinig si Isabela ng mabuti, sinusubukang unawain kung bakit dumating si Alexa. Pagsisisi, pagtubos, nahanap ako ng trabaho. Patuloy ni Alexa. Bilang sales lady, sa isang tindahan. Umupa ako ng isang studio sa labas ng lungsod. Pumupunta ako sa isang psychologist. Sinusubukan kong unawain ang aking sarili.
At sa unang pagkakataon sa aking buhay, nararamdaman kong nakatapak ako sa lupa, hindi sa mga ulap ng mga pangako ng iba, kundi sa matatag na lupa. At gusto kitang pasalamatan. Kahit gaano kakaiba ito pakinggan, iniligtas mo ako sa iyong paghihiganti, sa iyong lakas. Ipinakita mo sa akin na maaaring lumaban at manalo ng hindi nawawala ang dignidad. Naramdaman ni Isabela ang isang bukol sa kanyang lalamunan. Hindi niya kailanman inisip ang kanyang mga aksyon bilang isang bagay na nakaka-inspire. Para sa kanya, ito ay simpleng isang laban para sa kaligtasan. Hindi ako isang bayani, Alexa, sabi niya sa mahinang boses. Ginawa ko lang ang dapat kong gawin, protektahan ang sarili ko at ang aking mga anak. Para sa akin, isa kang bayani. Ngumiti si Alexa. Hindi ka sumuko. Hindi ka nasira. Hindi ka lumubog. At ako, nang makita kita, napagtanto kong kaya ko rin. At heto ako, 6 na buwan na akong hindi umiinom, dagdag niya ng may hiya. May problema ako sa alak. 3 buwan na akong nagtatrabaho at nagbabayad ng sarili kong upa. 2 buwan na akong hindi umiiyak sa gabi. Maliliit na tagumpay ito. Ngunit sa akin sila. Inabot ni Isabela ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa at tinakpan ang kamay ni Alexa. Ipinagmamalaki kita. Totoo. Ito ay isang mahirap na daan. Ngunit tinatahak mo ito. Binabati kita. Tinapos nila ang tsaa, nag-uusap tungkol sa buhay. Mga plano. Kung gaano kahirap magsimula muli pagkatapos ng lahat. Nang paalis na si Alexa, niyakap niya si Isabela. Kung kailangan mo ng tulong, tawagan mo ako. Habang buhay akong may utang na loob sa iyo. Wala kang utang sa akin. Ngumiti si Isabela. Mabuhay ka lang ng maayos. Iyon na ang pinakamagandang pasasalamat. Nang magsara ang pinto sa likod ni Alexa, bumalik si Isabela sa kusina at tiningnan ang pumpon. Mga puting rosas. Simbolo ng mga bagong simula. Inilagay niya ang mga ito sa isang florera at naisip kung gaano kakaiba nagkakaugnay ang mga tadhana ng mga tao. 6 na buwan na ang nakalipas, sila ni Alexa ay magkaaway. Ngayon, 2 babae na nakaligtas sa isang sakuna at bumangon mula sa mga guho. Noong weekend na iyon, kukunin ni Gabriel ang mga bata sa buong araw sa unang pagkakataon. Medyo kinakabahan si Isabela, ngunit nagpa siya siyang magtiwala. Nagbago na ito, marahil hindi ganap, marahil hindi magpakailanman. Ngunit ngayon ay iba na siya. Mas mapagkumbaba, mas tapat, mas makatao. Nang dumating ito noong Sabado para kunin ang mga bata, napansin ni Isabela na nagpagupit ito, nag-ahit, nagsanang malinis na damit. Sa kanyang mga kamay, hindi siya nagdala ng mga mamahaling regalo, kundi mga simpleng lobo para kay Sofia at isang bola para kay Miguel. Ibabalik ko sila ng 800, sabi niya. 8 tumango si Isabela. At Gabriel, oh, salamat sa pagsisikap mong maging isang mabuting ama. Natigilan ito sa may pintuan. Malinaw na hindi inaasahan na marinig ang mga salitang iyon. Pagkatapos ay dahan-dahan itong tumango. Ito na lang ang nagagawa ko ng tama ngayon. Pero magpapatuloy akong magsikap. Nang umalis sila, naiwan si Isabela mag-isa sa walang laman na apartment. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Hindi ito kalungkutan. Ito ay kalayaan. Mayroon siyang 8 buong oras para lamang sa kanyang sarili. Walang obligasyon, walang hinihiling, walang sinumang dapat pagbigyan. Nagsuot siya ng isang tracksuit at lumabas para tumakbo, isang bagay na pinangarap niya sa loob ng maraming taon, ngunit hindi kailanman nakahanap ng oras. Tumakbo siya sa parke. Nilalanghap ang hangin ng tagsibol, nararamdaman ang paggalaw ng kanyang mga kalamnan, ang pagtibok ng kanyang puso. Ang buhay ay umaagos sa kanyang katawan at sa kanyang kaluluwa. Ang paghihiganti ay natupad na. Ang hustisya ay nagtagumpay. Nagbayad si Gabriel para sa kanyang mga kasalanan. Ngunit ang pinakamahalaga ay natagpuan niya ang kanyang sarili. Hindi ang asawa, hindi ang ina, hindi ang biktima. Simpleng si Isabela, isang babae na dumaan sa impyerno at lumabas na mas malakas, at sa hinaharap, mayroon siyang isang hindi kilalang bukas nakakatakot, ngunit puno ng mga posibilidad. Hindi na siya natatakot dito. Handa na siya.